Usapang gobyerno ng Pilipinas muna mga bade. Maiba naman tayo. Hindi puro chill ride lang, no? Isa kasi kailangan nating makialam sa nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na ngayong panahong ito mga bade, na halos yung iba sa atin, nabudol. Nabudol tayo mga bade. Walang Diyo. Nabudol. Unity team. Pero ano nangyari ngayon? Sa unit team, wasak, wala na. Yung mga pangakong pagkakaisa, bakit nagkagayon? Ano sa palagay ninyo ang naging dahilan? Siguro, ito'y maihalintulad ko mga bade sa sa dalawang tao na na-attract sa isa't isa, sa bilis na pangyayari, hindi muna kinilala ang isa't isa, nagpakasal, nagsama ng ilang taon. Ayun, lumabas na mga ugali at ang mga itinatagong lihim, nag-away na hanggang sa nagkaroon ng hiwalayan. Kaya nga, hindi rin maganda mga body yung yung mga isang linggong pag-ibig ika nga Yung mga tipong nakilala mo ngayon, akala mo aba, I love at first sight, ay tumibok ang aking puso. Naku po, ay anong nangyari? Wala. So, anong nangyari sa ating presidente? Ano ba nangyari? Sinuportahan ko pa naman yan. Kasalukuyan ako nasa Saudi nung kasagsagan ng eleksyon, mga bade. Bumoto pa nga kami. Tapos talagang ako'y nagbablog pa sa mga survey-survey na yan. At talagang panalo na talaga. Ay, ano nangyari? Siguro naman kayo nakakapanood ng balita tungkol kay BP Sara, pati na rin sa latest na pahayag ni PBBM. Ito'y tungkol doon sa di umano daw ay pagbabanta ni BP Sara. Pero mga bade, ito ngayon ko lang na pagtanto na yung sinabi ni BP Sara ay hindi naman talaga pagbabanta. Sinasabi nila active threat. Pero nung paulit-ulit kong pinapakinggan, ang sabi niya, kapag siya ay pinatay, kapag siya ay ginawa ng masama, may kinausap na siya, napapatay din doon kina PBBM, First Lady, at saka kay Speaker Romualdez. So parang parang gante, no? Revenge lang. Kaya hindi ko akalain na gano'n, So pinalabas ng kabila na nag-hired ng assassin, mga ganyan-ganyan. Pero wala namang binanggit na assassin. Pero sana mga buddy, no, maayos pa. Pero sa ngayon, parang parang mas lumalalim. Kasi naman, bakit naman kasi pinag-iinitan si BP Sara? Naging DepEd Secretary doon, nagsimula. Tapos OBP, yung Office of the Vice President, bakit siya yung talagang pinag-iinitan nitong mga tuwadcom na to? Kaya nga minsan, napapaisip na rin ako na itong mga to, ito yung mga to yung parang demolition group ng administrasyon. Itong tuwadcom na to na binubuo ng mga kongresista. Ang daming pwedeng imbestigahan tungkol sa confidential fund. Hindi lang pala naman mga body ang OVP at saka DepEd lang ang ang meron yan Maraming sangay ng gobyerno, maraming departamento nakakatanggap ng confidential fund. Pero bakit nakatuon ang kanilang atensyon sa grupo, Kina BP Sara. Malakas si BP Sara mga body, no? Pero ito opinion ko lang. Hindi kaya dahil natatakot sila, gusto nila pabagsakin ang mga Duterte dahil alam nilang kapag may tumakbo na Duterte, goodbye na yung kanilang maliligayang araw sa administrasyon. Kaya nga nakikita ko, base na rin sa mga sinasabi sa atin, parang walang silbi yung ating presidente. Parang parang mahinang klase. Sabi nga ni BP Sara hindi marunong maging presidente. And sinungaling pa. Nako, yan ang mahirap kasi kapag ang presidente ay merong asawa na nagko-control dito, nakikialam. Ito ay ayon sa mga naririnig natin, ayon sa mga napapanood natin, kinokontrol ni First Lady. At minsan nakikialam pa sa mga transaksyon sa gobyerno. Aba, parang hindi naman ata dapat yung ganyan. Mga bade, ngayon kung kayo ang tatanungin, anong mangyayari sa ating bansa pag ganyan ng ganyan? Ang ating Pangulo at saka pangalawa Pangulo,
Sa palagay nyo ga ay hindi magsasuffer ang mga kababayan natin na mga maralita sa ginagawa nila? Sa palagay nyo ga uunlad ng Pilipinas pag ganyan ang ganyan ang ipinakita ng ating mga leader? Ay siya. Hindi ko alam mga bade. Basta kayo nang bahalang humusga ha. Pero para sa akin, ako man nagmamatsyag pero dapat doon tayo loyal sa ating bansa. Hindi loyal tayo sa mga namumuno, no? Sa ating bansa, maging neutral po tayo. Kung sila nag-aaway, ang pairali natin ay yung kung ano magiging mabuting contribution natin sa ating society. Makatulong tayo, makapagbigay ng inspirasyon, ng motibasyon, etc. Okay, so yun lang mga buddy. At gusto ko lamang iparating sa inyo yan at kung anong inyong opinion sa mga nangyayari sa ating bansa, ay paki-comment na lang ninyo. Sino ang may mali? Sino ang may tama? Okay, that's all.